Hello, Cupbearer, Mami Archer and Ellie Archer here at nandito kami ni Ellie ngayon sa aming school kung saan kami ay nanghingi ng lupa dahil yung school lang naman talaga yung resource namin para makakuha ng lupa. Siyempre, pinili ko yung part na maganda talaga at mataba yung lupa dahil dito sa area na to, from 2022 to 2025, dito po itinambak yung mga twigs, mga dahon, mga sanga na pinutol doon sa school. So after a year, na-decompose na po lahat. Kaya sigurado ako na maganda yung quality ng lupa dito. So yun nga, pinagtulungan na namin ng aking anak at natutuwa din po ako kasi marami pong mga magulang na sila na mismo yung nakakakilala sa akin. Sila yung nakapag-prove ng aking integrity, credibility, yung character ko, yung personality ko. They know na nagkakasa ako ng fogging project, anti-mosquito bite, clean up drive, brigada eskwela at syempre yung feeding program So syempre yun po ay ginagawa ko na hindi po kasali ang HRPTA at yung SPTA Lahat po yun is personal fund ko po yun sa Emmanuel Aesthetic as ministry. So nakaka-create ako ng group of parents sa iba't ibang grade level kung saan sila po yung nagiging kasama ko, katuwang ko doon sa paggawa ng aking mga project. So maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. At syempre, kayo din naman yung nagsasabi sa akin tungkol dun sa mga character assassination na sinasabi ng ibang tao, 'di ba? So wag natin pansinin 'yon. Lagi ninyong tatandaan, katulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, kapag ang tao hindi masaya sa buhay niya at miserable ang buhay niya, o meron siyang bagay na hindi kayang gawin na nakikita niyang ginagawa ng ibang tao, gagawa ng pamamaraan yan para maging toxic at para manira ng kapwa nila. So, action speak louder than words. Yung resulta ng lahat ng ginagawa ko para sa school, yun na yung magsasalita para sa integridad ko, sa karakter ko, sa credibility ko, sa personality ko. At syempre kasama po kayo doon. Sabi nga, 'di ba? Bird with the same feather flock together. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So syempre tayo, yung ating mga credibility and character, nagja-jibe yun dahil nga I'm very selective type of person. Hindi ko naman kayo pakikisamahan kung alam ko naman na questionable kayo, 'di ba? So tulong-tulong lang tayo at tandaan ninyo sa school year 2026-2027, mas marami pa akong ikakasa dahil ngayon pa lang na bakasyon, talaga pong naka-line up na po yan. We are hoping for new parents na makakasama natin. We are looking for new friendship, 'di ba? So sama-sama lang tayo. Basta ako, kapag na-background check ko ang teacher at ang kanyang character is good, ang kanyang teaching history is good, talagang tutulungan po natin yan. Kahit sa maliit na paraan lang, tulungan natin sila. Like mga simpleng brigada eskwela, yan po ay gaganapin ng last week of May 2026. So mag-a-announce naman po ako sa mga kakilala ko, ipipm ko kayo because ako ay mauunang magbrigada eskwela sa ibang eskwelahan, pero magpa-prioritize ako ng 1 or 2 days para dyan sa school natin. At kami ni Ellie ay also gumagawa na din ng ng mga ipamimigay, So ang kagandahan kasi pag ikaw ang gumagawa, hindi ganun kagastos. Meron gagastusin, yes, pero mas marami ka rin na mabibigyan ng blessing also. So yun nga, kaya din ako nag-garden na. Syempre pangako ko po yan sa daddy ko nung siya ay nabubuhay pa, nagagawan ko nga po siya ng garden. At syempre bukod doon, kapag meron na pong mga halaman, hindi na po ako, mananahimik na po yung school garden. So mananahimik na po doon sila Teacher Igme dahil nga kapag ka talagang may kailangan ako, sir, penging ganto, sir, penging ganyan, sir, meron kang ganto, sir, meron kang ganyan. So syempre, nandun yung part na kahit talagang makapal ang mukha ko, nahihiya pa din talaga ako sa kanila. Beside that, pagdating po kasi na gabi na at kinulang ako ng organic plant na ginagawa ko pong sabon, talagang nahihirapan ako kaya ipinagpapabukas na lang. Since pwede ko naman isabay doon sa promise ko sa daddy ko na gagawan ko siya ng garden, yung mga common and basic na organic plant na ginagawa kong sabon, itatanim ko na din dito sa space namin para anytime, kahit madaling araw pa yan, pag meron akong kailangan gawing organic soap, is magagawa ko siya anytime na gusto ko siyang gawin. Yun namang mga ginagawa ko, syempre, isa din po yun dun sa source of income. At the same time, pag brigada eskwela, so ilang eskwelahan yung handle ko, 5, plus dyan sa school. Syempre, mas priority ko po na maabutan ng cleaning materials at organic hand soap yung ating mga good teachers dyan. So, may list ako ng mga teacher na na-background check ko po yun, pati teaching history nila. So,
again, character matters pagdating sa mga teacher. So, yun po yung mga inaabutan po namin. So, nag-start kasi yung organic soap na yan ng pagbibigay because nung grade 2 si Ellie talagang sabi niya, Mami, wala pong sabon dun sa namin, sa CR namin, hindi ako makapag-wash ng hands ko ng maayos. So, yun, nagtanong lang ako sa teacher and then binigyan ko ng teacher and then from that school year hanggang sa sunod-sunod na hanggang ngayon nga and syempre i-continuous natin yan dyan sa sa school plus na kapag bigay din tayo doon sa iba't iba pang school. Not to broadcast or to brag, kundi para i-inspire din po yung iba pang mga magulang na tumulong sa ating mga good teacher sa abot ng ating makakaya. Yes, palaging may good bago ang teacher dahil hindi naman po talaga lahat ng teacher is good. So, tulungan natin yung mga teacher na deserving naman po ng tulong din po natin. So, kahit sabihin po ninyo yan na isang sachet lang yan ng Tide, isang rim ng bond paper, isang box na chalk, o walis tingting, doormat, isang piraso, 2 piraso, malaking tulong na po yan because yung mga teacher po natin naglalabas yan ng sarili nilang pera sa sarili nilang sweldo para lang ma-maintain at masigurado yung kaayusan at kalinisan ng kanilang mga classroom para din po sa ating mga anak. Doon naman sa mga palaging nagsasabi, may MOOE naman, huwag po kayo magpapakasigurado dahil ako mismo magsasabi sa inyo na hindi lahat ng MOOE budget is napupunta sa mga teacher. Dahil yan po ang isa sa linya ko nung ako po ay kliyente ko ang Department of Education. Kaya nga po ganito ko ka-eager as advocate ng pagtulong sa mga good teachers because alam ko na hindi lahat talagang kaya silang suportahan. Kaya tayo bilang mga magulang, tumulong tayo out of love and out of respect sa pagkilala din sa kanila ng kanilang mga sacrifices para sa ating mga anak. At kung ang motibo ninyo ay para lang sa end of school year ay aakyat kayo ng stage because nagbibigay kayo, mas mabuti pa po na wag po kayong magbigay at tumulong sa section dahil lumalabas po na utang na loob pa ng teacher lahat ng binigay ninyo at itinulong ninyo sa section within the school year. Napakasarap pong tumulong sa isang good teacher na you are helping without expecting anything in return. Yung tipong ang return na ng ginagawa natin sa kanila is masaya sila, nakangiti sila, nasisira natin yung kanilang mga eardrums sa ingay natin, sa kulit natin. Yun po yung masaya kasi tumatatak din po yun sa puso, isip ng mga teacher natin. At higit sa lahat, yung pagtulong natin at pagbibigay natin is hindi po talaga para Bakit hindi para sa kanila? Kasi sumusweldo sila. Kaya nila sarili nila. Yung pagtulong po natin, yun po talaga ay para sa mga bata to inspire them also. Na nung panahon namin, nakikita namin medyo hirap si teacher nun pero may mga parents na tumulong. Balang araw pag kami naman nagkaroon, tutulong din kami. At higit sa lahat, mabigyan po natin yung mga bata ng Word of God na mamumunga. Kasi kahit anong gawin natin, yung salita ng Panginoon, hindi yun babalik sa Kanya nang walang nagagawa sa buhay ng isang tao. At higit sa lahat, maging godly center po tayo. Ibig sabihin, whether you eat or drinks or whatever you do, do it for the glory of God alone. Yan po yung dahilan ko at yan po yung aking motibasyon at yan yung battle cry naming mag-ina. Kaya kahit anong character assassination po ang ginagawa sa akin, wala po akong pakialam kasi alam ko sa puso ko na si Lord yung nagbigay ng ministry na to. At kahit anong opposition, alam kong pagtatagumpayin ako ng Panginoon. At sana po na-inspire ko din po kayo sa ating simpleng chikahan. Nawa po pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless everyone!